exercise ang swimming. At yung tinatawag na jacuzzi, napakaganda yan. Lalo na pagka ginamitan mo ng good water kasi bine-burn yung stored fats mo yung mga hindi magandang fats Kaya pag bumabad ka na mga 10 to 15 minutes sa jacuzzi o nag-steam ka, yung fats mo natutunaw, pinapawis mo. Kaya ako everyday, nag-steam ako. Kasi alam ko na talagang tulong din ito. Siyempre, kung minsan, kailangan nating ilabas yung mga extra calories. Pag sinabi ba, Doc, na steam, na sinasabi niyo, ano po siya, body steam talaga, kunyari magkukulong ka sa loob ng banyo, tapos talagang... Yung mga walang budget, pwede silang kumuha ng water heater, saksak nito, maglagay sila ng parang sinusuob, yung kapote. Yes. Ako, meron ako, pinipindot ko lang yun, uusok-usa na yun, uupo na lang ako sa loob ng banyo ko. Steam talaga. So para dun sa atin pong mga manonood, kung ang available lang sa atin ay yung sabihin natin yung takore or yung kettle natin, pakulo tayo ng tubig, lagay natin sa batya tapos magtalokbong lang tayo sa loob ng banyo. Okay. Ayun, so, COVID. Pag may COVID ka, mag 3 times a day ka niyan nung inhalation, steam inhalation. Yes, okay. Magpataas ng immune system. At the same time, kung meron kayong tinatawag na eucalyptus, lagyan nyo po yun para ang lungs niyo ma-open po. At kung may mga mucus man, madali siyang lumalambot. So ito po isa sa mga panlaban. At ang tulong ko na matutulong sa may mga problema doon sa COVID-19 ay uminom lang po ng maraming tubig. And at the same time ay mataas ang count ng vitamin C, mag-steam bath, at pwede din tayong mag-garlic. May mga certain amount ng garlic po na napakabilis pong pagpagaling ng mga ganyang uri ng karamdaman. Kaya huwag tayong mag-worry. Mayaman ang bansa natin sa mga bagay na mga natural. Huwag lang tayong mga abuso, huwag magpupuyat, at matulog tayo ng tama sa oras, kumain tayo ng tama, at tayo hindi naman basta tatapuan ng karamdaman. Kaya ito po isang gift ng Panginoon, ang 8 laws of health. Amen. Doc, nabanggit nyo ang garlic. Ayan, marami akong mga katanungan dito, Doc. Kasi marami sa ating mga viewers, doon sa nakaraan nating episode, talagang sobra yung pagtatanong nila, gaano po ba kadami yung consumption dapat ng garlic na pwede nating i-intake, kumbaga sabihin natin sa isang araw, o ano ba yung magiging effect nun, or yung magiging, paano ba yun, yung effect ng garlic sa katawan natin. So ano ba yung function ng garlic sa ating katawan, Doc? Yeah, para lalo silang maliwanagan, may mga libro naman na nabibili ngayon sa health store na nandun din yung garlic. Pero ang garlic, one of the best way to give some sort of natural, what you call it, antibiotic, na pinapatay niya yung bacteria at the same time dahil gawa nga po nung meron siyang ganung uri ng materials na yung immune system natin ibinuboost niya. At pinatataas pa niyang metabolism ng ating katawan dahil mainit po siya. Wala lang, hindi ko lang dala dito yung libro ngayon, pero meron ako sa taas. So I would suggest you, dahil napakahaba po yan, masasabi ko lang po, matagal na akong gumagamit ng garlic, hindi lang po 30 taon. Kaya hindi ko masasabing tatabihin nila na baka masama yan. Siguro kung masama ang garlic, meron na akong sakit. Ang buong family ko, kahit kapatid ko, lahat kami, addict na yata kami sa garlic. Part ng diet namin yan. Hindi po nawawala. At alam po na makatulong namin yan. May concentrated po kami na kung tawag ni chelation na umiinom kami ng 1 ounce right after meal. Dahil napakagandang pantunaw. At the same time, maganda pong panlinis ng, lalo na pag kinumbine yung garlic, concentrated garlic juice sa lemon at konting ginger. Pag po ininom, talagang patay talaga lahat yung mga loko-lokong bakterya na yan. Kaya ang nangyari, ay nakakaroon tayo ng prevention na hindi na tayo dapat na mag-alala doon sa mga nangyayari po ngayon sa ating kapaligiran. Ayan, Doc. Speaking of, medyo nandito na tayo, specific na, Doc. Nabanggit niyo po yung garlic, yung ginger, at yung lemon. So pag pinagsama-sama na ito, yun ba yung ibig sabihin ba nun, Doc? Parang magkakaroon na tayo yung sinasabi nating chelation? Yung liquid form? Yung mga barado yung blood vessels. Natutulungan talaga. We've been using that for so long. And we are creating more awareness to educate our people that there's something in there. That the moment we try that kind of simple things, kuminsan nami-minimize natin yung mga side effect. Kasi alam naman natin na lahat ng mga drug medications, mayroong side effect yan. Kaya lang, ginagamit natin for emergency. Hindi ako
tutol doon. Kasi siyempre, kung may high blood ka, kailangan mo, which is meron naman talaga, uminom ka na. Pero alamin mo kung paano tumaas ang blood pressure mo at palitan mo naman kung meron ka po pwedeng mapalitan. Actually, yung kalamansi, meron kong mga kaibigan na pinayuhan ko lang na kalamansi lang, 20 pirasong kalamansi. Pigain ninyo. Puro. Sa umaga. Doon pa lang, hindi natataas yung blood pressure. Iinom ka lang naman ng ng supplement, ng ano tawag doon, yung regular mo na. Kung tumataas yung blood pressure mo. Kung hindi naman tumataas, what's the use of using that? So what you do, take 20 calamansi, and then tingnan mo, i-monitor mo after 2 days of taking it, then find out. Kung maganda, hindi naman tumataas ang blood pressure, edi nawin mo yung laban mo tungkol sa kalusugan mo. And at the same time, pag vegetarian ka, at kumain na talaga tayo ng natural, dahil para naman tayo naman ay makalaya na, actually, kailangan palayain natin ang sarili natin dito sa bondage ng karamdaman. Dahil kay Satan ito. Ang trabaho ng Panginoon, palayain ang mga anak niya sa pagkaalipin ng tinatawag na kapamaraanan ng kaaway na tayo maalipin ng karamdaman dahil alam natin ang karamdaman ay merong bahagi dito sa ni Satan. Babasahin ko ha, ang sabi dito, The Helpful Living, page 54, it should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections and the spirit of holiness which cannot be attained with diseased bodies and minds. Medyo, sabi ko nga sa sarili ko, ito palang karamdaman na ito ay merong nakapagpapahadlang para abutin natin yung tinatawag na kalusugan at kasakdalan at kabanalan na hindi raw imposible, we cannot be attained with diseased bodies and minds. Ang disease, alam naman natin, reversible. 8 laws of health lang ang katapat niyan. Subukan natin gamutin natin ang ating karamdaman ng 8 laws of health. Umalis ka sa Kamaynilaan, tumira ka sa fresh air, mag-vegetarian ka, kumain ka ng natural, mag-exercise ka araw-araw, uminom ka ng maayos na tubig at tamang kapamaraanan, magtiwala ka sa Panginoon, maging masaya ka, a merry heart, do it good like a medicine. Baka within 10 days to 1 month, galing ang sakit. Amen. Yan ang good news.